Kaya po tayo nagtipon-tipon lahat dito is of course to show our love and support for Will, to have a good time despite of everything that's happening around us right now. Deserve nating maging masaya. Alam, di ba? Kahit ano pang nangyayari, kahit nilalaman tayo ng ibang tao dyan, I mean, we all deserve to enjoy. And with this song of mine, I think it's quite relative to what we have to stand for. I mean, yung mga sumusuporta kay Will ngayon, siyempre yung mga bagets dyan, yung mga Gen Z, Gen Alpha na natin dyan, right? We now live in the age that we have a voice, we have platforms. Pwede natin sabihin lahat ng mga nasa sa loob natin as long as it's for the benefit of the common good. At siguro, if there's one thing na gusto nating sabihin sa mga tao doon, we deserve better. We deserve better. Ito yung wag na wag mong kakalimutan as an individual, Will. Lahat ng mga bagay na dumadating sa atin, deserve natin. Kasi may nagawa tayong mabuti. So, of course, kahit naman before, I mean, experiencing all of these things right now, minsan surreal. Minsan, di ba, parang, wow, parang andito na ako ngayon. I mean, I'm living my dream right now. But don't forget that you worked hard for it and you deserve it, Will. Don't forget that. Thank you. Saka maging mabuting tao palagi. Congratulations! Hello, Kafdan fans! May pa-surprise pala si Sir Alden, ha? At saka nabanggit niya dito si Joy, no? Si Joy, mga kasambreros. Na-surprise ako, na-surprise tayong lahat, nagulat tayo dahil nga ay na-surprise, no, ang lahat din sa concert ni Will Ashley kagabi, mga kasambreros. Kahit ako ay wala sa listahan, parang walang clue na wala tayong clue na a-attend siya sa gantong concert, mga kasambreros, no, kasi pa-surprise lang siya Soiti, mga kasambreros. So, ito ay support ni Sir Alden sa bagong rising star na si Will Ashley, mga kasembreros, na kung saan ay tawag dito, ito yung kanyang goal, no, supportahan yung mga bagong artist, no, yung mga sumusunod na henerasyon, mga kasembreros. So, parang dito ay kinanta nila yung iba na ang iyong ngiti, iba na ang iyong ngiti, nananahat sa'yo. So parang ganito yung kinanta, mga kasembreros. So nag-duet silang dalawa, mga kasembreros. So alam natin na si Will Ashley ay talagang inspirasyon niya si Sir Alden, mga kasembreros. Sa every interview na meron si Will Ashley ay ito yung kanyang ginagawang inspirasyon talaga, no, si Sir Alden, si Kuya Alden niya, mga kasembreros. Kasi nga ay sa kabutihan, sa mga action, sa advocacy in general, mga kasembreros. So ito yung kanyang hinahangaan talaga sa industriya ng showbiz, no? Si kuya niya, Alden Richards, mga kasembreros. And grabe, no, ang lupit ni Will Ashley kasi solo concert niya ito. And marami ang umattend, no? Of course, yung ibang mga PBB housemates na umattend din, nag-support din, mga kasembreros. And ito, so yung Joy na na-mention niya dito, mga kasembreros, ay parang patama niya sa mga sa mga tawag dito, sa mga corrupt na politicians, mga kasembreros. Sabi niya, we deserve joy, no? Sabi niya, ay kaya po tayo nagkatipon-tipon tayo ditong lahat para i-support si Will. And tapos sabi niya dito, ay this part of everything that's happening sa ating gobyerno, sa ating paligid. And sabi niya dito ay we deserve, kahit anong mangyaring kahit nilalamangan tayo ng ibang tao dyan, sabi niya ganun, ay we all deserve full joy, mga kasembreros. So and parang sasabi niya dito na parang yun nga, no, yung mga nalalamang sa gobyerno and so on, we have to stand firm, no, sabi niya ganun dito, mga kasembreros. Sa mga sumusuporta kay Will ngayon, sa mga Gen Z ngayon dyan, sabi ng ganon, gamitin yung mga platforms, no, na parang wag tayong magpalupig nilang parati, mga kasembreros. So gamitin natin ang ating mga boses, na yung ating mga platforms
yung mga saloobin natin as long as for the benefit of the common good mga kasombreros ay which is tama mga kasombreros kasi talagang talamak ngayon yung mga corruption talaga mga kasombreros naapektuhan na pati yung ibang mga bansa ay ayaw na mag-invest sa Pilipinas. So may naano nga ako na isang attorney, parang isang retired na attorney siya, sabi niya 600 na mga investors ang umayaw umatras dahil nga sa corruption dito sa bansa mga kasombreros. So yun talagang nakaka-apekto hindi lamang sa iisa kundi sa entire Filipino community mga kasombreros. So nakaka-dismaya mga kasombreros and mga ka-fanatics. So dito ay parang nagpasalamat din si or parang may message si Alden kay Bunso kay Will Ashley mga kasombreros. So sabi niya dito na parang sasabi niya lahat ng mga bagay na dumadating sa iyo ay deserve mo yon, sabing gano'n niya kay Will Ashley. Deserve mo yun kasi may nagawa tayo mabuti, and of course grace ng Panginoon mga kasombreros. So sabi niya of course before, sabi niya experiencing all of these things, sabi niya minsan parang andito na ako ngayon, parang basta in general ay yung advice niya dito mga ay deserving natin yung blessings and kasi pinaghirapan natin ganon and of course yung grasya ng Panginoon and maging mabuting tao parati, sabi ni Kuya Alden kay Will Ashley mga kasombreros. And ito so talagang Sir Alden galit na talagang sumasabog na kasi sa Stars on the Floor ay may patama rin siya dito sa mga corrupt mga kasombreros tao dito, sabi niya dito ay gusto niya magpasalamat sa inyo for that performance kay referring at saka talking to Glyza at saka kay JM sabi niya dito parang nakakataas somewhere ay patuloy na nagbubulag-bulagan, sabi sino ba kayo, sabi niya ganon. Sabi niya ganon ni Sir Alden mga kasombreros So talagang nanghihimutok na ito Sir Alden, talagang pinipigilan niya lang yung pamakasuhan, ganyan-ganyan. Pero kung pwede lang na hindi kasi napapanood ko sa ibang mga artista, kung pwede lang na hindi magbayad ng tax ay gagawin nila kasi ang laki-laki ng tax ng Ma'am Judy Ann Santos ang lalaki ng mga tax nila kasi sila talagang may restaurant din sila Ma'am Judy Ann Santos. So parang sabi nila parang kung pwede lang may tax si Bianca Gonzalez basta marami, halos lahat ng artista ganun ang mga kasombreros ang sentimiento na kung pwedeng mag tax break sa Pilipinas kasi kinukurakot lang naman ay gusto nilang gawin mga kasombreros. So ayun po. Ito, next item natin mga kasombreros, yung on this day kahapon ng Kathleen mga kasombreros doon sa press con. So ito yung ang cute kasi ng ginawa ni Sir Alden dito nung tumayo na si Ma'am Catherine, nauna siyang tumayo tapos hinarangan niya yung kasi nga si Ma'am Catherine ay parang tinakpan niya si Ma'am Catherine mga kasombreros kasi yung slip ni Ma'am Catherine parang maikli kung kaya sabi niya dito sabi dito ng caption ay he stands first and covers his partner to fix her outfit. Kasi parang inaayos ni Ma'am Catherine kanyang outfit, so tinakpan niya mga kasombreros kasi nga si Ma'am Catherine yung kanyang slip ay parang kailangang ayusin mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros, may picture dito Sir Alden kahapon sa kanyang Stars on the Floor mga kasombreros, and nanalo ay sina sina Dasrit Choi at saka si Rodjun Cruz palang nanalo na parang yung champion sa dance battle sa Stars on the Floor mga kasombreros, and parang magkakaroon yata siya ng next season or season 2 mga kasombreros ng Stars on the Floor. So kasi ang pangalan niya Stars on the Floor so kapag naisip ko lang kapag ordinaryong tao na ay hindi na siya Stars on the Floor mga kasombreros so pero sana ay mga ordinaryong Pilipino ang kanilang tao dito, ang kanilang isasali para manalo sa Stars on the Floor mga kasombreros.
And then ito, last item natin mga kasembreros, no? So hindi ko ito naisama kahapon. Yung sa Manila Fame 2025 Expo nila mga kasembreros ay parang sinabihan siya dito na every year nang umattend Sir Alden ng Manila Fame Expo mga kasembreros. So yung napasubo ka na yearly ka nang a-attend, no? Sabi dito sa caption mga kasembreros. So kasi parang first time niyang umattend, tapos parang gusto ng ng management na umattend kada taon na, no, yearly na at saka regular si Sir Alden doon na umattend mga kasembreros kasi his presence matters a lot, no, sa mga management of course doon mga kasembreros. Alright, sinasya sa ating Kafden items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 19, 2025, Sunday na po ha. Blessed Sunday po sa bawat isa and sa ating buong family. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang the best po nito mga kasembreros ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Mauunawaan Mo Rin Soon. John 13 verse 7, Jesus answered and said to him, to Simon Peter, "What I am doing you do not understand now, but you will know after this." So malalaman daw natin, maunawaan, maiintindihan mga kasembreros sa later part, no, sa later na portion or sa soon mga kasembreros. So afterwards. So ito yung time na si Lord Jesus Christ po ay nagpakita ng napaka-humble na act. Kasi nga, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo o ng kanyang mga disciples mga kasembreros. So andito sina Simon Peter, Santiago, Philip and the rest of the disciples mga kasembreros, no? So ito po ay parang reminder din sa atin ng Panginoon na minsan yung kung ano yung ginagawa niya sa atin. Kasi may mga times, di ba, na Lord, ano ba itong nangyari sa akin? Ano ba itong nangyari sa amin sa bansang Pilipinas? Ano bang nangyayari? Parang hindi natin maintindihan. Parang nasa dead end na tayo ng ating isipan, ng ating comprehension, ng ating pangunawa na parang pinipilit mo naman unawain. Pero kahit sa anong tingnan mo, kahit sa anggulo mo tingnan, ay parang hindi mo maunawaan ang isang bagay. Kung kaya na-stress ka, no, we have a problem. Ako din, no, hindi ako ligtas sa problema mga kasembreros, sa aming pamilya, and kayo rin na alam ko po ay meron kayong pinagdadaanan. So, ang sasabi sa atin ng Panginoon, sometimes yung mga pinagdadaanan natin, yung ginagawa ng Diyos sa ating mundo, sa ating buhay, sa ating pamilya, sometimes hindi natin maunawaan. Pero later on ay maunawaan na lang natin na masabi natin, ganun pala Lord, ganun pala, niligtas mo pala ako, so ganito pala. So napakaganda nito mga kasembreros, no? Kasi nga ay parang parang reminder sa atin na kahit anumang mangyari ay dito, lahat ay may purpose. Meron ako i-share na kwento sa inyo na ko sa TikTok ito. Merong isang hari at saka merong isang advisor na, kasi di ba yung mga hari, yung mga prinsipe, yung mga leader, meron sila mga advisor. Yung advisor na ito, sobrang talino. Okay? Sobrang dito maalam mga kasembreros. One day, ay parating sasabi ng kanyang na may purpose ang lahat ng bagay. May purpose ang lahat ng bagay. May purpose ang lahat ng bagay. And it is for your own good. One day, naputol ng hari yung kanyang isang daliri, no? Tapos ang tinanong ng kanyang ang tinanong ng hari doon sa kanyang advisor, sabi niya, anong masabi mo dito? May purpose yan, no? Lahat yan ay lahat yan ay may purpose. Lahat may dahilan kung bakit naputol ang daliri mo. So dahil galit, no? Kasi nga sabi niya, ganun pala ha. Tawag ito, parang ikinakasiya mo pa na naputulan na ako ng daliri and so on and so on. So suma total ay pinakulong ng hari yung kanyang advisor kasi nga parang hindi siya panig doon sa kanyang hari mga kasembreros. So pinakulong niya yung advisor mga kasembreros. At saka one day, yung hari na ito ay naghunting siya, no, sa kagubatan mga kasembreros. So nung naghunting siya ay nadakip siya doon ng mga tribo, ng mga lokal na tribo doon, at saka gagawin siyang sacrifice, no, sa kanilang mga Diyos-Diyosan or sa kanilang mga gods mga kasembreros. Tapos syempre napapatay na sana yung hari, pero nakita nung mga tribo na mga tao doon na papatay na sana siya ay putol yung kanyang isang daliri.
Kung kaya hindi siya pwedeng ialay kasi nga dapat ang ialay sa mga Diyos-Diyosan nila, ang sacrifice mga kasembreros ay dapat perpekto, na walang bahid ng walang kulang sa kanyang katawan. So kung ang ending ay pinauwi, no, at saka nakaligtas ang hari mga kasembreros. Tapos binilikan niya yung kanyang advisor na yun na pinakulong niya mga kasembreros. Nung pinakulong niya yun ay nung sinabi niya, dito? Tama ka nga, sabi gano'n ng hari, no, na may purpose ang lahat-lahat ng bagay. Tapos ang tinanong niya ngayon yung kanyang advisor, ano naman ang masasabi mo dahil pinakulong kita, no? Sabi niya may purpose pa rin yun, master, sabi niya gano'n. Kasi kung hindi mo ako pinakulong at sumama ako sa iyo sa paghahunting, ako sana yung offer ng mga tribo doon. So, di ba? Ako yung mamamatay, ako yung sakripisyo. So, tapos ang ganda ng kwento to kasi nakalearn ako dito tama, no? If we trust God, no, if we trust His process, if we trust His word, later we will understand na tama pala ang Panginoon, tama ang Diyos, mga kasembreros. So, dito po ay si Jesus Christ pa nag-demonstrate ng powerful lesson sa atin ng humility, unang-una, kasi nga hinugasan niya yung kanyang yung paa ng kanyang mga disciples, mga kasembreros. Kasi saan ka nakakita sa mundong ito na isang hari, isang prinsipe, isang presidente, isang mayor, isang governor, isang congressman na hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga members, no, ng kanyang mga nasasakupan. Kumbaga pa, napaka-humble ng isang hari, na mga hari at Diyos na mga Diyos na si Lord Jesus Christ, na siya pa mismo naghugas, no, mano-mano, mga kasembreros, ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Grabe, no? At saka yung isa pang lesson dito ay ang kahalagahan ng serving others in this verse, mga kasembreros. Jesus shows that no task is beneath us when it comes to serving others by washing the feet of His disciples. Despite being their leader and teacher, Jesus humbles Himself to perform a task typically reserved for servants. Kasi di ba mga servants lang, yung makatulong lang talaga ang gumagawa ng gantong task, mga kasembreros. Wala kang mapabihirang, kung mapa 1 in a million, no, 1 in a 5 million na mga leaders sa mundo, mga kasembreros, ang gagawa ng gantong uri ng trabaho na gagawin niya, na huhugasan niya yung kanyang yung paa ng kanyang mga alagad, mga kasembreros. This act not only exemplifies the value of serving others, but also highlights the importance of humility in our interactions with one another. So, humbleness, no? I-remind natin yung ating sarili na maging humble all the time, mga kasembreros. Wala tayong dapat at saka walang rason ang yabang, ang pride sa ating buhay, mga kasembreros. So, John 13:7 is situated within the narrative of the Last Supper. Ito po yung huling hapunan, mga kasembreros, no? Bago dakpin at saka bago ipagkanulo si Lord Jesus Christ, mga kasembreros. And yung isa pang itinuturo ng verse nito, mga kasembreros, ay yung patience, no? As we mentioned earlier na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan sa ngayon, pero kapag tayo nagtiwala, nanampalataya, at saka kung mapapagtiwalaan natin yung process ng Panginoon more than we have for ourselves, mga kasembreros. Kasi yung process natin minsan, mali at saka hindi tama, mga kasembreros. Kung kaya we need the guidance, we need the proper knowledge from God, mga kasembreros. So, patience. Kasi sa akin parang naiinip tayo, no? Kahit ako parang sabi ko, Lord, ang tagal-tagal ko na nag-vlog. Gusto ko na feature sa Jessica Soas, Little Kuya Kim. Pero wala pa rin. Pero sabi ko, let's trust lang, no? Trust lang. And ang isang tagumpay ay hindi siya masarap kapag minamadali, mga kasembreros. Kagaya na nagluluto ka, tapos minadali mo. So, hindi siya ganong luto, no? Hilaw pa. Yung isang prutas, for example, pag minadali mong kunin na hindi pa nasa tamang season. So, pangit siya at hindi maganda ang lasa, mga kasembreros, hindi masarap. So, patience, no? Trust in unfolding the divine wisdom. So, yung unfolding ng divine wisdom, mga kasembreros, ito yung sabi natin na mauunawaan natin. Kasi nga, later we will understand, mga kasembreros, kapag tayo pa nagtiwala sa Panginoon. So, sa understanding na yan, magbibigay ang Panginoon ng wisdom, ng kaalaman na, ganito pala dapat, ganito pala siya. Salamat, Lord, kasi ganito pala yung iyong yung pamamaraan na mas mataas, no? Mas mabuti, mas mainam kaysa sa akin. And ang verse na ito nag-highlight ng trusting God, mga kasembreros. Yung plano kasi ng Diyos, even when we don't have all the answers or understand the reasoning behind certain circumstances, ay we need to trust Him. Kasi
parang nawalan ka na ng reason, ng dahilan na bakit yan nangyayari ito. Wala na akong dahilan, wala na akong makalap na impormasyon na bakit ito na nangyayari, no, literal na nangyayari sa akin, no. Pero ang Diyos po natin ay maalam at saka wala pong kapantay ang kanyang wisdom, mga kasunod. That is why the best thing that we can do is to trust Him always and always, mga kasembreros. We can find peace and assurance by having faith and trusting in God's sovereignty, knowing that He is in control and has a purpose for everything that happens. This trust requires us to let go of our own plan or understanding and surrender to God's wisdom, knowing that He sees the bigger picture and has a plan that ultimately works for our good. So, yun nga mga kasembreros, no? Ang lahat po ay may purpose at may dahilan ng Panginoon. Only that we trust Him always and always and always. Because later, no, maunawaan na natin sa mga later na mga panahon, mga kasembreros. Alright, so naman sa ating Word of God, sa ating nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and trust and patience, mga kasembreros, na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next night, mga kasembreros, and paalam po.